What's up mga sir? It's the day 4 of our 5 days trip dito sa Cordillera region. From day 1 ng pag-visit at pagpapatattoo natin sa Buscalan to peaceful vibes ng Sagada to home of the stunning sea of clouds at mas malamig pa na klima sa Atok. Ngayong araw samahan nyo naman kami sa isa na namang unforgettable journey. From malamig at magandang bayan ng Atok to the summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Samahan nyo kami as we explore ang ilan sa mga sikat na pasyalan, masasarap na pagkain, at ang unique na vibe ng Baguio, at kung bakit patuloy ito na dinarayo ng mga turista. So kung ready na kayo sa road trip, scenic views, at panibagong memories, tara, simulan na natin ang adventure. What's up mga sir? Good morning. Pagising lang natin. At napaka-solid ng umaga dito sa Atok. Tingnan naman yung bubungan sa'yo. From higaan, pagdungo mo sa bintana, sea of clouds. Sa tama-tama to sa pagkakape. Kape muna tayo. Dito tayo sa labas. Pumunta ng Atok para magmuni-muni. Thank you for the coffee. Napakaganda na umaga. Talaga naman, tingnan mo naman yung bubungan sa'yo dito. Sobrang tahimik, sobrang peaceful. Tapos napakaganda ng sea of clouds din facing the Mount Pulag. Dami rin dito ang pananim mo. Pakasarap din mag-walking siguro dito sa umaga na. At yung lamig kumpara sa agabi. Kahit pa paano bearable sa ngayon kasi nakatama sa inyo yung sinag ng araw. Solid. Cheers, cheers. Cheers! From gin to kape. So basically, ang pinuntahan lang naman talaga namin dito sa Atok ay itong spot na to na nakita namin sa TikTok. Tsaka yung Mount Olis. Yun lang. Sightseeing lang. Tamang masid lang sa paligid. Tamang chillax lang. Tamang lang. Hanap lang ng kapayapaan sa utak. Peace of mind. Napakaganda ng umaga. Ito talaga, literal. Good na good morning. Diba? Yes! Na para bang hindi uminom. Na para bang haba ng tulog. Dito sa Atok, magiging morning person ako. Yes, indeed. Ito yung kahit gising mo ko ng 6 o'clock na umaga, hindi ako mababad trip eh. Okay lang. Pero maghihilig pa din. Okay lang. Yo. Mag-walking muna tayo ngayon dito. Ayan, so ito ang ating motor. Dito nakapark. Ngayon, didiretso tayo dito sa labas. Grabe. Sarap na umaga dito. Tahimik. Pag umaga, sakto lang yung lamig niya. Sup, doggy? Local pills. Grabe, daming pananim. Tsaka isa sa napansin ko dito, sobrang damo na nga lang sa kanila halos yung sayote. Ayun o. Tingnan nyo mga soy. Ay, may sayote sa taas.
Tumutubo na lang siya kung saan. Grabe. Paldo ka dito. Dala ka lang sardinas tapos sayote. Ayos na. Dami pong pananim. Ano kaya ito? Parang celery, no? Solid, napakaganda. Hindi naman yan. Tsaka isa sa napansin ko dito, may mga libingan or may mga nicho sa mga taniman. Tao ba yung laman nun? Yes, oo. Dito kasi sa Cordillera region, may mga tradition sila na at the same time, since dahil nasa bundok nga yung area, malayo sa public cemetery, sila na yung gumagawa ng paraan kung paano ililibing yung mga namatay na mahal nila sa buhay. So one of the best way ay magtayo ng nicho dun sa mismong bauran nila. Kahapon sa Mount Olis meron, dito meron din eh, kaso ang taas. Grabe oh. Ganda! Sobrang ganda ng lugar. Hayop na pang morning walk ako. Hindi ko ginagawa to usually sa Manila pag umuwi akong Bataan. Pero dito gaganahan ka. Tingnan mo naman kasi makikita mo. Solid. Tapos andun lang yung Halsima Highway. Oh. Going to Baguio, it's upon checking 30 kilometers. Parang kaya rin. Lapit lang. Subukan natin makit dito. Pwede kaya. Silipin lang natin. Taas ah. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Taas nga lang. Yan. Meron na silang sariling libingan sa kanya-kanyang bakuran o mismo lupa. Diba? Can you just imagine? Ito talaga, literal. Sobrang peaceful ng paglilibingan kung ikaw yung mamatay. Kasi tingnan mo naman, nasa gitna ka ng taniman. Sa taas ng bundok. Parang solid na. Grabe. Okay din yung nakuha din talaga naming accommodation, which is probably babalik namin pag mura na uli yung gas. Kasi ngayon mapapamura ka eh. Sobra ganda. Sobrang lamig. Tapos tanaw mo pa yung ano, Mount Pulag. Ayos. Balik na tayo. Taas nga lang. What's up mga sir? Pangatlo mo na yan? So pagkatapos natin mag-walking, breakfast naman tayo. Maganda biyahe. Meron tayo ditong itlog na malat, may kamatis, sibuyas, pritong itlog, talong, natirang chopsay kagabi, tuyo. Tapos may masarap na sausawan suka. Then kanin. Tapos ganito yung view. Oh. Solid, kaso putok na yung araw. Kain na. Kainan na! Yo, what's up mga sir? So we're about to go sa Baguio. Naka-ready na kami lahat. Ayan. May bigas ah? Yes, may mga dadalhin tayo, mga ilan lang binili natin dito na sayang naman. Last glimpse dito sa 49, Route 49, Transient House. Napaka-solid. Parang napakasarap pumalik dito. Mag-i-stay ka lang as in. Mag-relax ka lang, tapos sa gabi magbo-bonfire kayo. Paalam Matok. See you, Baguio. What's up mga sir? So on the way to Baguio, dito pa rin tayo or dito tayo dadaan. Syempre, walang iba kundi sa Halsima Highway.
At isa sa mga highlight ng biyaheng ito ay itong half tunnel ng Atok. Oh, wow! Solid, ganda. Ito yung mga tipong hindi talaga nakakasawang puntaan, hindi nakakasawang makita. Makatlong beses na pero gandang-ganda pa rin ako. Diretso tayo ngayon sa Bali Tuturan. Doon tayo mag-i-stay for overnight sa Baguio City from Atok. So may higit isa't kalahating oras yung ating magiging biyahe. Depende na lang din yan siguro na. Op, walang kasalubong. Pasok. Din talaga yung mga Dakor pads dito sa Halsima Highway. Maganda na yung view, maganda yung klima, maganda pa yung daan. Kahit sa commento maganda yung makikita mo. Solid. Welcome to La Trinidad, Benguet. Dito na tayo sa kung ano man to. Basta ay maraming kulay. Ano na? At ayun, nandito na tayo sa La Trinidad, sa may Valley of Colors. Tingnan nyo, napaka-solid. Iba't ibang kulay ng bahay, iba't ibang design, at iba't ibang kulay din ng mga nakabilad na damit, panty, brief. Ang inyong makikita. Welcome to Baguio City! Woo! Pang-ilang beses na to. Pang-anim, pang-pitong punta. Tama, oo nga. Pang-anim na punta. O pang-pitong punta. Pang-anim na beses na nakamotor. Grabe. It shows lang na there's something in Baguio na pabalik-balikan mo rin talaga. Yo mga sir, so nandito na tayo sa Baguio City, kung saan mag-i-stay tayo until tomorrow bago bumalik ng Manila.
Ayan, so pakita ko lang sa inyo yung tutuluyan namin ngayon. So, transient siya. Homestay. Ayan, may common CR. Maayos naman. Pwede rin kayong gumamit ng utensils. May dining area. At ito yung kwarto. Push na rin. Yo! What's up mga sir? So, we already decided kung anong gagawin namin trip dito sa Baguio. Siyempre, magla-late lunch muna kami sa paborito naming kainan, yung Sinanglaw. And then, diretso tayo sa Session Road. May gustong puntahan si OBR. And then, pupunta ng Camp John Hay. Tapos dinner mamaya sa night market or Camp John Hay. Tapos dinner sa night market and Grumpy Joe. And then meron tayong tropa nung college na nag-PM sa atin na gustong makipag-catch up. So titingnan natin mamaya kung paano ang mangyayari. Pag nagawi kayo dito sa Baguio, subukan nyong bumisita or pumutrip dito. Actually ano lang to local restaurant or parang karinderya siya. Isa sa mga OG resto or karinderya dito sa may Legarda. Okay. Kung saan may masarap na sinanglaw. Every time na pumupunta kami dito sa Baguio, hindi pwedeng hindi pupunta dito or kakain. So ang landmark lang para malaman nyo, yung Legarda Petron, kaanan kayo. Sorry, pangalawang kanto, pag galing ka sa may Burnham, basta, ayun, yan, Petron, kakanan ka, dito. Tapos, dito sa Palma Street. Ayan, dito sila. Sa Sinanglaw, sa Edil's Canteen. So yun nga, every time na umakit kami dito sa Baguio, must try para sa amin to. Tapos ima-match mo na ito, chili powder. Kahit tayo. Napaka-solid. Dito namin to na-discover at dito din namin una natikman tong Ilocano cuisine na to, Sinanglaw. Ibang nga to sa para siyang papaitan na maasim. Tigyan ka na dun, oh. Tignan ko na, alam ko na yung sinalaw. Alam ko na yan. Punta ko ulit. Craving sanitize. Sarap. Baka bula doon. Sisig na puro sibuyas. Ay, ba eh? Tigyan ka ko. Puro sibuyas. Kasi I like soup. Ano masasabi mo sa Sinanglaw? Ayos Super naman. sarap. Tikal Sunday sa Session Road. Ayos ah! Wow! Walang perfect sa first time. Almost 10 years. Ngayon lang nag-ganyan. Mahirap mamili kung saan.
Yo, what's up mga sir? So nakauwi na kami dito sa Transient. Nagpahinga lang kami saglit, tapos didiretso kami sa Baguio Night Market. Food trip at titingin ng kailangan or gustong makita. Kung meron gustong bilhin, bibilhin. Pas muna sa taxi lang muna tayo ngayon. Makalas hassle, tsaka mapahinga din yung motor. Tingnan mo si Jupiter ko ya. Big. Okay. First choice, si Anyong. Ano to? Fish cake. Fish cake, then Tukbuki. lobster ball. Surf din. Neo Jay. Every time na pupunta sa Baguio, hindi rin pwedeng hindi subukan to. Try nyo yung beef, tapos biryani rice, tapos ang flavor dapat ay garlic mayo. Napaka-solid yan. Okay, next food natin. Nice. Dito naman, kebab. Kebab. Yo, what's up mga sir? It's 11 o'clock in the evening. Kakabalik lang namin ng Transient. So I decided na magmotor na lang papunta dun sa tropa natin nung college pa lang. Kikitain natin yun ngayon dito sa Baguio City. Dito na kasi nagsisettle actually. Malamig din pala pag ganito oras na. So, catch up lang tayo, konting kwentuhan lang, kamustahan lang. Hindi tayo pwedeng magpalit ng husto. Kasi maaga rin tayo bukas babiyahe pabalik ng Manila. City lights. Yan. Yan o. Yan o. Yan o. Long hair. Likuran mo yun, Tol, yung Tayo na. Naka PG1 si Idol. Kumusta? Tang ino mo? Hayop ka. Ino mo. Ay na ka. Next time ulit. Ino mo. Next time ulit ah. Balik kami. Sa Makalawa. Sige, sige. Sige, tol. Thank you. Bye-bye. At ayun mga sir, after 3-4 years, ngayon na lang ulit kami nagkita ng tropa ko ngayon. One of my best buddy nung college days sa Adamson University. Dahil dyan, tapos na, maliligayang gabi, maliligayang araw ng bakasyon. Bukas sisimula na uli natin ang Gaspulan pabalik ng Manila. Quiet night dito sa Baguio City. Well, ganun-ganun na lang, tatapusin na natin ang gabing ito. Woo! Be responsible sa pag-gaspol. Ciao! Good night, Baguio City! Woo! 5 araw at mahigit 1,000 kilometers na biyahe. Mula sa makulay na kultura ng Buskalan, sa tahimik at nakakamanghang tanawin ng Sagada, sa malamig at napakaganda kabunduan ng Atok, hanggang sa masayang pagdating natin sa Baguio City. Bawat destinasyon ay may nabuong memories. Hindi lang mga lugar ang na-discover ko sa ride na ito. Mas nakilala ko rin ang sarili ko. Natutunan kong minsan,
Hindi pala tungkol sa destinasyon ang pinaka-importante, kundi ang mga taong nakasama mo, ang mga laalang nabuo, at ang mga sandaling hindi kayang sukatin ng kahit anong litrato o video. Habang pauwi ako, dala ko ang pagod na katawan, pero punong-puno naman ng saya at pasasalamat ang puso. At sa bawat bundok, bawat kalsada, at bawat tanawing iniwan natin sa likod, isang bagay ang sigurado. Hindi ito ang huling ride. Dahil may mga lugar pa naghihintay, may mga daan pang tatahakin, at may mga kwento pang bubuuin. So from Boscalan, Sagada, Atok, at Baguio City, maraming salamat sa pagsama ninyo sa aking 5 days Cordillera journey. Hanggang sa muli, this is Moto Gene, be responsible sa pag-spoil. Ciao!